Magandang gabi po sa inyong lahat, aking pong mga minamahal na kapatid at kaibigan sa ating pong Panginoong Hesukristo. Muli po ngayong gabi ay tayo po ay patuloy na nakakaranas ng pagpapala ng ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat tunay ang kanya pong wagas na pagmamahal sa atin at ang kanya pong katapatan upang tayo po ay patuloy na kanyang magabayan sa ating pong paglago sa ating pananampalataya sa kanya at upang lalo pong mapagtibay at mapaganda ang ating pong mga buhay sa Espiritu, bilang kanyang mga anak sa Espiritu. Sapagkat ang ating pong Ama naman sa Espiritu ay sadya pong napakatapat sa atin at kanya pong tinutugunan ng may buong katapatan yung pong kanyang responsibilidad sa atin na tayo po ay kanyang mapalusog sa ating pong buhay sa Espiritu sa pamagitan ng patuloy po niyang pangangaral ng kanya pong salita sa atin. Alam niyo po, hindi naman po isang kalapastanganan na sabihin po natin na responsibilidad ng Diyos ang tayo po ay kanyang mapalusog sa ating buhay ang Kristiyano, sapagkat yan po ay kanyang talagang kaluuban. Kaya nga tayo ay kanyang niligtas at kanyang ibinilang na kanyang mga anak, sapagkat karapatan po niya yan sa atin po na mga anak niyang tunay na tayo po ay kanyang maitaguyod sa ating pong maayos at matiwasay, magandang buhay sa Espiritu na siyang nagigipong kaluwalhatian sa Kanya. At tulad halimbawa po ng ating mga ama sa laman, ay tungkulin na kanila pong gampanan ang kanilang pagiging mabuting ama upang maipakita sa atin, mapatunayan na siya isang mabuting ama sa ating laman, ay kanyang ginagawa ang lahat upang maisaayos ang ating buhay sa laman at mapalaki tayong isang mabuting tao, malakas, malusog sa ating pangangatawan sa lupang pangangatawan. Ganon din po ang ating Ama sa Espiritu. Kanya pong layunin na tayo ay mapalakas, mapatibay sa ating buhay sa Espiritu. Kaya ngayong gabi po ay muli po niyang inihanda ang gabing ito, kanyang pinaging banal ang gabing ito, at kanya namang pinuno ng pagpapala nang sa gayon ay matulungan tayo muli at magabayan tayo sa ating pong patuloy na pagkakaroon ng kalusugan, kalakasan sa ating buhay Kristiyano. Tayo po sumandaling manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral. Dakilang Diyos, aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang natatanging Diyos na buhay. Ikaw ang natatanging Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang natatanging Diyos na magpawalang hanggan. Ikaw ang natatanging Diyos na siyang lumikha sa amin at natatanging Diyos na nagligtas sa amin sa pamagitan ng inyong bugtong na anak, ang tagapagligtas namin, ang Panginoong Hesukristo. Kami po'y muling nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo ngayong gabi, sapagkat muli kami ay inyong inihanda at inihanda ninyo ang gabing ito upang patuloy na kami ay inyong mapangaralan ng iyong salita tungo sa patuloy na ikalulusog ng aming buhay sa Espiritu at pagiging malinis,
tungo sa inyo pong kaluwalhatian at kami maging karapat dapat patuloy sa inyong harapan at tumanggap ng inyong biyaya at pagpapala at maging karapat dapat na inyo pong mga instrumento na magagamit ninyo sa pagpapahayag ninyo ng inyong mga salita sa maraming mga tao sa pamagitan ng inyong pong banal na Espiritu. Ngayong gabi, muli namin kinikilala ang inyong kabutihan, ang inyong katapatan sa amin, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagiging aming Ama at Diyos sa Espiritu sapagkat wala pong ibang Ama kami sa Espiritu at Diyos kundi kayo lamang at kami nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sapagkat mayroon kaming ganitong klase ng Ama sa Espiritu. Diyos na matapat sa amin at hindi nagpapabaya bagkus ginagampanan ang kanyang katungkulan upang kami ay patuloy na magabayan tungo sa aming pagkamit ng isang buhay sa Espiritu na siyang nagiging kaluwalhatian po sa inyo. Muli, dalangin namin ang inyong pong pagsama sa amin ngayong gabi at pagbibigay ng sapat na kaunawang pang-Espiritu upang ang mga salita ninyo ay patuloy naming maunawaan na maging pagpapala sa amin at amin pong maging mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas sa inyong bugtong anak, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay hango po sa aklat ng Marcos sa kabanatang 6 po at sa mga talatang 1 hanggang sa talatang 6. Marcos, kabanatang 6, talatang 1 hanggang sa talatang 6. Babasahin ko po at sundan po ninyo ng inyo pong mga mata. Nais ko po kayong himukin na inyong buksan ang inyo pong mga Biblia dito po sa ating aralin ngayong pong gabi. Marcos, kabanatang 6, talatang 1 hanggang talatang 6. Ito po ang sinasabi. Sandali po, ang hawak ko palang Biblia ay Ilocano. Tagalog po pala tayo ngayon. Ito po, sa talata 1 hanggang talatang 6. At umalis siya doon at nasapa kaniyang sariling lupain at nagsisunod sa kaniya ang kaniyang mga alagad. At nang dumating ang Sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga at marami sa nangakarinig sa kaniya ay nangagtataka na nangagsasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kaniya ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginawa ng kanyang mga kamay? Hindi baga ito ang Anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kaniyang mga kapatid na babae? At siya ay kinatitisuran nila. At sinabi sa kanila ni Jesus, walang propetang di may kapurihan liban sa kaniyang sariling lupain at sa gitna ng kaniyang sariling mga kamag-anak at sa kaniyang sariling bahay. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa liban sa ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. At nanggigilala siya sa kanilang di pananampalataya, at siya'y lumibot na nagturo sa mga nayong nasa paligid-ligid. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanya pong banal na salita.
Ang paksa po ng ating pag-aral ngayong gabi ay patungkol po sa kawalan ng pananampalataya ng mga kalugaran ng ating pong Panginoong Jesucristo sa Kanya. Ano po? At ang sentro po niyan, yan po ang pinakasentro ng tema dito sa ating pong aralin. Dito sa Aklat ng Marcos, Kabanatang 6. Yung pong kawalan ng pananampalataya ng mga tao na nagkaroon po ng kaugnayan sa Kanya, na siyang alipin po ng ating dakilang Diyos. Ang lahat po ng mga tao doon sa Nazareth, na kung saan ipinanganak at lumaki ang ating pong Panginoong Hesus, sila po ay mayroong dahilan upang manampalataya sa Kanya. Ito pong sinasabing sariling lupain, yan po yung Nazareth. Ano po? Kung saan diyan po siya pinanganak, diyan po siya lumaki, sapagkat diyan po nakatira ang kanyang mga magulang, ang kanyang ama sa laman at ang kanyang ina sa laman, na si Jose at si Maria. Ano po? Mayroon pong dahilan ito pong mga tao doon na manampalataya sa Kanya, subalit sila po ay bigo, o nabigo na manampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. At sa pamamagitan ng kanilang matigas na puso, ay hindi nila sinampalatayanan ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanila pong tagapagligtas, maging ang Kanya pong mga salita na Kanya pong itinuro sa atin. Ngunit bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, kapatid, nais ko lang pong kunin ang inyo pong mga atensyon sa isa pong paalala, na ito po ay ipinaalala ng salita ng Diyos sa bawat mananampalataya. At habang ating pong pinag-aralan ang ating pong paksa ngayong pong gabi, ay alalahanin po natin ang paalala na sinasabi po sa aklat ng Hebreo. Ito po ay paalala sa lahat ng mga mananampalataya. Nais ko pong buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng Hebreo, sa kabanatang 3 at sa talatang 12. Hebreo 3:12. Ito po ang sinasabi: magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ano po? Habang ating pong pag-aralan ito pong ating paksa, at bago po natin husgahan yung pong pamilya, kamag-anakan, kapitbahay, kaibigan, kalugaran, kakilala ng ating Panginoong Jesucristo, ng kanilang katigasan na hindi po nanampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon, sa kabila ng mga patunay na ipinakita ng Panginoong Hesus sa kanila na siya ang tunay na tagapagligtas na kailangan nila sa kanilang mga buhay, nang sa gayon ay maligtas sila mula sa kasalanan, ay atin po rin namang saliksikin mismo yung ating pong mga puso. Ano po? Sapagkat baka naman tayo ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon ngayong gabi, datapat ang kalagayan ng ating pong puso ay katulad po ng kalagayan nito pong mga taong ito na masama
ang kalagayan ng kanilang mga puso sapagkat sila nga po ay walang pananampalataya sa salita ng ating pong Panginoon at sa ating Panginoon mismo ng salita. Alam niyo po, nais ko lamang pong mapagtanto nating mainam na ang Diyos po ay Kanya pong binibigyang halaga ang kawalan ng pananampalataya ng bawat tao. Binibigyan po yan ng halaga. Hindi po yan binabaliwala ng ating pong Panginoong Diyos. Ano po? Kumbaga yan po ay nakasulat sa kanyang talaan at nakikilala niya ang bawat tao na mayroong ganitong puso na ayaw manampalataya sa Kanya. Binibigyan po niya ng halaga yan. Kaya dapat po ay maging ganon din po tayo. Dapat na bibigyan din po natin ng halaga. Ano po? Maging yung ating mga puso, kung ito ba ay nananampalataya sa ating Panginoong Diyos o hindi. Napakalaga po niyan, mga kaibigan at kapatid, isang katotohanan na dapat po natin binibigyan ng halaga sa ating pong mga sarili. Marami po sa mga nag-aaral o sa nakikinig ng salita ng Diyos, hindi po natin kailangang pagdebatihan yan. Alam po natin yan. Marami sa atin, nararanasan po natin yan o marahil ganyan po yung ating kalagayan. Ano? Marami po, maging mga Kristiyano man o hindi Kristiyano, na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Yung iba hindi lang nakakapakinig, nag-aaral talaga ng salita ng Diyos. No? Na sila po ay bigong panampalatayanan ang kanilang pinag-aaralan at pinakikinggan buhat po sa salita ng Diyos. Ngayong gabi po ay nais kong himukin ang bawat isa sa inyo na nakikinig dito sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, dito sa ating pong online Bible study ayon sa Biblia, na ating pong personal na siyasatin ang ating pong mga sarili. Tignan po natin mabuti, saliksikin po natin, katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Saliksikin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo baga ay nasa pananampalataya. Hindi naman po masama yun eh. Ang katotohanan po ay maganda po yan, kailangan po natin yan. Bagamat tayo po ay nakakasigurado na ng ating kaligtasan, ay hindi po masama na pagkaminsan naman ay ating pong saliksikin ang ating mga sarili. At tignan po natin mainam kung tayo nga ay nasa tamang pananampalataya pa o nananatili pa ba tayo sa pananampalataya na ituro sa atin ng salita ng ating Panginoon, o tayo ba ay napapalayo na o lumilihis na o nagbabago ng ating mga pananampalataya o pananaw sa pag-unawa sa salita at pag-apply ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ano po? Kaya yan po ang aking himok excuse me po sa bawat isa sa atin ngayong gabi na nakikinig po dito sa ating pong pag-aaral. Ayon po dito sa ating pong kapitulo, bumalik po ang Panginoong Hesus sa kanyang sariling lupain. At yan po ay ang Nazaret. Na ang layunin ng kanyang pagbalik doon ay upang muling ipangaral ang salita ng Diyos sa kanila. Ano po? Ang kanyang pagbabalik at pangangaral ng salita ng Diyos sa kanyang lugar,
ito po ay nagpapakita o nagpapahayag ng kanyang biyaya. Tatandaan niyo po yan, ano? Isang biyaya po ito sa kanyang mga kalugaran, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anak, kapitbahay, kabarangay, ano, mga kaibigan, kakilala doon po sa lugar na yon, upang sila po ay mabigyan ng pagkakataon. Ito po mga taong ito, pagkakataon po, binibigay sa kanila ng Panginoong Jesucristo na kanilang mapakinggan ang kanya pong salita, ang kanya mga katuruan, upang sila naman ay manampalataya. At higit sa lahat, sila po ay maligtas. Datapwat, ang kanilang puso ay sadya pong matigas. Ano po? Hindi po nila pinanampalatayanan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Bagamat sa pagkakataon pong ito ay hindi naman nila pinaalis ang ating Panginoong Hesus at hindi naman nila siya pinagbawalan na magturo sa kanila. At nakikita po natin na dito po ay muling nanguna ang reputasyon ng ating pong Panginoong Hesus sapagkat pinahintulutan siya ng mga tao na siya ay mangaral sa kanila. Nga lang, ang problema nitong kanyang mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, ay wala po sa kanila yung pangkaluluwang pangunawa. Yun po ang problema. Kung sa English po sila sabi, wala sa kanila yung spiritual understanding. No. At ayaw po nilang unawain sa ganong paraan ang salita ng ang Panginoon na naipapangaral sa kanila. Wala po silang pangkaluluwang pangunawa. Ganyan din ang naranasan ng marami sa ating mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon, diyan sa ating pong mga lugar, sa ating tahanan, tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos o binabahagi natin ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo sa ating mga magulang, mga kapatid, kapitbahay, kaibigan, kakilala. Ngunit sa halip na sila ay matuwa, sila po ay hindi po nagbibigay ng tinatawag nating respeto o pakikinig ng tama sa salita ng Diyos na ating pong ipinapahayag sa kanila. Di po ba? Yan ang nagiging karanasan ng hindi lang ilan, kung hindi marami po sa ating mga Kristiyano, kung bakit marami sa atin mga Kristiyano hanggang ngayon, maging ang mga miyembro ng ating mga pamilya ay hindi pa rin po naliligtas. Sapagkat bagamat nakikinig sila na atin silang pinapangaralan, wala naman po sa kanila yung kaluluwang pangunawa. At ayaw nilang unawain sa ganong paraan ang salita ng Diyos na ating pong ipinapangaral sa kanila. Kaya ang kanilang puso ay nananatiling matigas at ayaw manampalataya sa salita ng ating pong Panginoong Hesukristo. Yan po ang mga tao doon po sa Nazaret. Titignan po natin, itong mga taong ito, kung ano ang mayroon sila. Sila po ay nagkaroon ng tinatawag na pagkamangha. Sinabi rito? Sa ating pong talata, balikan po natin sa aklat po ng Marcos, dito po sa talatang 2,
At nang dumating ang Sabat ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga at marami sa nakakarinig sa kaniya ay nangagtataka. Ha? Nagkaroon po sila ng pagtataka o pagkamangha. Saan sila nagtaka? Sabi po rito, na sinasabi, saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? At anong karunungan ito na sa kaniya'y ibinigay? Namangha po sila sa karunungan, katalinuhan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanya pong pagtuturo, at maging sa kanyang paggawa ng mga tinatawag nating himala ng kanya pong mapagaling ang iba mula sa kanila pong mga karamdaman. So, namangha sila. At yun lamang ang mayroon sila. Yun lang mayroon ang mga taong ito. Sila ay nangamanghalang, nangagtaka. Ngunit, ayaw manampalataya. Ayaw manampalataya. Ang kanila pong kawalan ng pananampalataya ay siya pong naging hadlang o humahadlang upang magawa pa ng Panginoong Hesus ang malalaking ministeryo sa kanila. Ang tanong po, ano ang problema ng mga taong ito? Bakit hindi nila mapananampalatayanan ang Panginoong Hesus sa kabila ng kanilang nasaksihan? Sila mismo ang mga saksi sa karunungan, kapangyarihan na ipinakita sa kanila ng Panginoong Hesus. Ang nangyari naman sa kanilang parte ay sa kabila noon ayaw pa rin nilang manampalataya. Ano ba ang problema? Sa mga taong ito, bakit ayaw nilang panampalatayanan ang Panginoong Hesus? At dahil diyan ay hindi nila naranasan ang kanyang napakagandang kapangyarihan at biyaya na naranasan ng iba na kanyang ginawa, at sila ay nagkaroon po ng pananampalataya sa kanila. Ang sagot po dyan ay ito. Ito po mga taong ito ay iniisip po nila na kanilang kilala na ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo nga ay, ang iba doon, lumaking kasama nila. Lumaking kasama niya at naging kababata siguro, naging kalaro, marami sa kanila. Kaya sabi nga rito, sa talatang 3, hindi baga ito ang anluwagi? Yung pong anluwagi, ibig sabihin po niya, karpintero. O anak ng karpintero. Ay hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, hindi po si Judas Iscariote yan, at ni Simon, at hindi baga nangaririto sa atin ang kaniyang mga kapatid na babae, at siya ay kinatitisura nila. Kilala po nila, personal, ang Panginoong Jesucristo. Sinong kanyang ama, sinong kanyang ina, sinong kanyang mga kapatid na lalaki, at kanyang mga kapatid na babae. At ang kanya pong trabaho. Isa po siyang karpintero, sapagkat si Joseph po, yan ang kanyang trabaho, karpintero. Kaya yan po ang nasa isipan ng mga taong ito. Kilala nila Panginoong Hesus. Datapwat ang katotohanan po ay hindi nila lubusang nakikilala siya. At dito po, nagpapakilala ang Panginoong Hesus sa kanila bilang siya ang tunay na siya, ang siyang sugo ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat makasalanan.
sa pamagitan ng kanyang karunungan sa pagtuturo at kapangyarihan ng paggawa ng mga kababalaghan sa pamagitan ng kanyang mga kamay. Ano? Subalit, ayon sa kanilang sariling pananaw, kilala nila siya na hindi siya ganon, at hindi siya yun. Ano? Kaya, sa kabila ng nakita nila at nasaksihan ang katotohanan, para sa kanila, isa lang ring ordinaryong tao ang Panginoong Hesus na hindi nila dapat na panampalatayanan. Ganyan din po ang nararanasan natin sa ating mga sariling lugar, di po ba? Dahil nga sa kilala nila tayo sa ating lugar, alam nila ang ating pagkatao, kung sino tayo, bago tayo maligtas. Ngayon tayo mga naligtas na, nakikita nila yung pag-iiba sa ating pong mga buhay, ay hindi po yun yung kanilang tinitignan hindi yun ang kanilang tinututukan, bagkus binabalik-balikan nila yung kung sino tayo dati. Ano po, kaya ayaw nilang makinig sa atin at ayaw nilang manampalataya sa salita ng Panginoon na ating pong ipinapangaral sa kanila. Ano? Kaya dito po makikita natin sa talatang 6 po sinabi, at nanggigilala siya sa kanilang di pananampalataya. Nanggigilalas po ang Panginoong Hesukristo. Siya po'y naninibugho. Siya po'y nalulungkot sa kabila ng pagkakataon na kanyang ibinahagi sa kanila na mapakinggan ang salita ng Diyos upang sila ay magkaroon ng pananampalataya, sapagkat yun lang naman ang tanging paraan upang ang tao ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, ang makinig ng kanyang salita. Maliwanag po yan na sinasabi sa Aklat ng Roma, Kabanatang 10, Talatang 17. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Liban ang tao ay makinig sa salita ng Diyos at makinig na may pangunawa, hindi siya magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Yan po ang sinasaad ng salita ng Diyos, ng Biblia. At yan po yung nais ng Panginoong Jesucristo. Kaya siya ay nagturo Siya ay nagturo. Pagkakataon na binigay ng Panginoon Jesucristo sa kanila. Ngunit hindi nila binigyan ng halaga itong pagkakataong ito. Hindi nila pinakinggan ng may pangunawa ang salita ng ating pong Panginoong Hesukristo. At hindi nga sila nagkaroon ng pangkaluluwang pangunawa sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya dito po sa sinabi sa huling mga kataga ng talatang 6, at siya'y lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid-ligid. Makikita po natin kung ano ang nasayang sa buhay ng mga taong ito. Bagamat matapos po na mabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga kapatid sa laman ay nananampalataya na sa kanya at nangaligtas. Matulad po ni Judas, yung pong sumulat ng aklat na Judas, dito po sa Biblia, ang ikalawang huling aklat ng Biblia sa Bagong Tipan. At ito pong si Santiago, sumulat din po ng aklat ng Santiago. Ayan po ay naging pastor ng Jerusalem.
church sa Jerusalem, itong si Santiago. Ngunit, matapos po na mabuhay na muli ang Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan. At ako'y naniniwala na marami rin sa mga tao sa lugar na yan na Nazaret ang nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya dito mga kapatid, binibigay po ng halaga sa atin yung pagbibigay din natin ng pagpapahalaga sa ating mga pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan sa ating lugar. Bigyan natin sila ng halaga. Ibigay natin ang pagkakataon sa kanila na mapakinggan nila ang salita ng Diyos upang magkaroon sila ng pananampalataya at sila ay maligtas. Bagamat hindi po ito madali. Ano po? Datapwat yung pong pangangaral ay napakahalaga. Sa ngayon, marahil tatanggihan nila tayo. Pero yung pong salita ng Diyos na naitanim sa kanilang puso, kung yan ay bubuhayin ng Diyos, ano po, at sa darating na panahon, makukultivate po yan at mabubuhay. Magkakaroon din sila ng pananampalataya sa Panginoong Hesus at sila ay maliligtas. Kaya, bagamat sa mga panahon ito ay tinatalikuran nila tayo sapagkat kilala nila tayo Anong klase ng buhay mayroon tayo, anong klase ng pamilya mayroon tayo din sa ating lugar. Pagkatapos ngayon, nangangaral tayo ng salita ng Diyos sa kanila. Bagamat tayo mangaral din sa iba, subalit unahin po natin ang pangaral sa kanila na mayroon pong pananalig. Nakatulad po ng sinabi ng salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat tao. Isang araw, ang salita ng Diyos na naitanim natin sa kanilang mga puso't isipan, kapag kumilos ang Diyos sa kanila, umasa tayo na sila rin naman ay maliligtas. Yung pong paligtasan ng mga kapatid ng Panginoong Hesus sa laman ay patunay po yan na ang kanyang pangangaral ng salita ng Diyos sa kanila ay hindi naging walang kabuluhan. Naging makabuluhan po sapagkat sa takdang panahon ng ating nakilang Diyos, sila rin na nanampalataya at nangaligtas. Yan po ang maaari ding mangyari sa ating mga kamag-anakan, mga kilala, kalugaran. Kaya ipagpatuloy lang po natin ang pangangaral ng salita ng Diyos sa kanila. Bagamat tinatanggihan nila tayo sa ngayon, ngunit manampalataya tayo na isang araw ang salitang ng Diyos na yan na naipangaral sa kanila ay kukultivate ng Panginoon, bubuhay sa kanila at mananampalataya sila sa Panginoon Jesucristo, tatanggap bilang kanilang tagapagligtas at kanilang Panginoon. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa iyong salita na iyong pong pinangaral sa amin muli ngayong pong gabi. Dalangin namin na ito ay gamitin yung kalakasan ng bawat isa sa amin at amin pong masiyasat na mabuti ang aming mga sarili, ang aming mga puso upang makita namin kung kami nga ay mayroon pang tunay na pananalig, pananampalataya sa inyo. Sapagkat ang pananampalataya namin tunay at wagas sa inyo ay magiging instrumento ninyo, isang halimbawa sa mga iba upang magkaroon din po sila ng interest sa pakikinig ng iyong salita nang sa gayon manampalataya din sila sa Panginoong Hesus at tumanggap bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Maraming salamat po. Hanggang sa sunod na Huwebes muli, patuloy nyo kaming gabayan sa isang linggong itong muli. Ilayo kami at iligtas sa lahat ng mga kasama na naghahari sa sanlibutan. Patuloy na ingatan ang aming mga buhay, ang aming mga patutuo
ay patuloy niyong pagliwanagin sa bawat tao. Patuloy niyo kaming gabayan tungo sa aming paglago at pagiging malusog ng buhay Kristiyano upang maging kagamit-gamit kami sa inyo pong kawain. Ito pong aming papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Diyan po muli mga kapatid, kaibigan sa Panginoong pansamantalang, nagtatapos ang ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Webis po muli. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.